Magandang araw! So ayun ang mga manay for today's video. Samahan nyo ako magala at mamundok kasama ng aking makukulit at mababait na aso. At buti na lang talaga maganda ang panahon ngayon. Pag nandito ako sa probinsya namin, kadalasan akong pumupunta sa bundok, hindi sa bayan. Masyado kasing magastos dun mga manay. Dito na lang ako nakakapag-exercise pa. At bago nga kami makarating sa pupuntahan namin ay madadaanan muna namin tong dalawang resort. At isa na nga dyan, etong Tukadon Resort. Noong unang panahon, ordinaryong ilog lang tong mga manay. May nakabili kasi nito at pinaganda nila at ginawa na lang nilang resort. Madaming dumadayo dito mga manay, lalo na ngayong bakasyon. Madalang lang kasi akong umuwi dito sa probinsya namin. Ang daming pinagbago at ang dami ko na rin nakikitang bagong mukha. Ako na lang siguro talaga ang luma. Dati madalang lang ang mga bahay na nakatayo dito pero ngayon ang dami na nila. So ayun na nga mga manay, nandito na kami sa Kagubatan. 2 oras nga palang lalakarin namin pero pag mabilis-bilis ka, 1.5 oras lang. Medyo nakakapagod nga to para sa mga baguhan pero para sa amin, maning-manina lang to mga manay. Dito kasi kami pinanganak at nagkaroon ng isip. Medyo challenging nga lang pag masama ang panahon. May part kasi ng daan na sobrang dulas talaga pag naulan kaya struggle is real. Kaya pag naakyat kami dito, kailangan talaga namin magsuot ng sapatos. Pag tsinelas kasi ang ginamit, napipigtal ka agad yan, lalo na't pag madulas na ang daanan. Ang swerte ko nga lang kasi magandang panahon ngayon. Ang sarap maglakad-lakad dito at nakakawala rin siya ng stress mga manay. Kaya sa mga manay ko dyan na nagsasawa na sa city at lagi na lang pumapasyal sa mga mall. At sa mga nabuburyong na din sa kanilang bahay, abay pumunta na din. Eto na yung sign para mamundok ka na rin. Eto nga pala yung alaga naming aso na si Duday. Abay lagi nasama sa amin imbes na magbantay ng bahay. Pagtingin ko nga sa braso ko ay may nakita akong insekto mga manay. Madaming natatakot sa alimatok na to pero para sa akin normal lang siya. Nagpahinga nga lang kami ng konti tapos lakad ulit. May nadaanan pa nga akong buko at masarap to i-adobo sa gata. Yun nga lang, kailangan mo maka-100 pirasong ganito. Pero dahil nga nag-iisa lang ang buko na to ay pinakawalan ko na lang siya. So ayun na nga mga manay, after 20 years narating na namin tong Mount Cabanbanan. Abay naguunahan pa tong mga aso, nagugutom na siguro. Nang mga oras na nga yan ay nagugutom na rin ako. Pero dahil nga kasabay ko sila mamang umakyat ay walay pagkain. May mga baon naman kaming kutkutin habang naglalakad. Nakakauhaw nga lang kaya magtutubig na lang muna si Manay. Sa layo ng nilakad namin, hindi ko na malayan nandito na pala kami sa Mount Cabanbanan. Nakita ko nga rin tong swing kaya magpapahinga na muna ako. At etong anak ni Duday na si Aro ay nagpapalambing din kaya kinarga ko na. Habang nagsasaing nga ng panahalian sila mama ay nag-ikot-ikot na muna ako dito. At eto nga may nadaanan akong mga bayabas. Kaso medyo hilaw pa kaya punta tayo sa unahan mga manay. Etong mga bulaklak na to, mga tanim yan ng nanay ko. Ang sarap talagang tumira dito mga manay. Medyo nakakapagod pero tiyagaan lang talaga. At marami nga rin nag-overnight dito lalo na pag weekend. Kaya nga pala ako sumama para tumulong sa kanila magtabas ng damo. Medyo makapal na kasi ilang araw ba naman nag-uulan dito. Chinechempo talaga namin na maganda ang panahon. Kami lang talaga ang gumagawa dito. Pero pag may mga hindi kami kaya, pinapatrabaho na lang talaga namin sa iba. Madami rin pala kaming lemon dito pero hindi naman ako mahilig dyan kaya pang display lang daw yan. Mas gusto ko pang kalamansi kasi madaling pigain. Nag-ikot-ikot pa nga ako at nakita ko tong maliit na puno ng bayabas. Sakto may nasilip akong hinog kaya inakyat ko na at baka maunahan pa ako. Binibiro pa nga ako ng kapatid ko na nasa ibaba nga daw yung hinog. Diyos ko puro de, pagtingin ko sa baba, lemon pala yung tinuturo. Parang mas gusto ko na lang dito kaysa sa abroad mga manay. Kung wala nga lang akong kontratang pinirmahan, bakit hindi? Pero dahil nga sa nagpapagawa pa kami ng aming bahay ko, ba hindi pa ako pwedeng huminto sa trabaho. Saka na pala ako magpo-for good pag hindi na kaya ng tuhod. Biro lang yung mga manay ha, hindi ko naman balak ubusin yung lakas ko dun sa abroad. Syempre, mas maganda pa rin mag-for good na bata pa. Kaya ngayong balik ko, pipilitin ko talagang makapag-ipon kahit konti. Nung nakaraan kasi, panay resibong naiipon ko. So, ayun na nga mga manay, naglilinis na nga kami ng aking kapatid. At yung kapatid talaga naming lalaki ay nagme-maintain dito. Sa sobrang lawak nito, hindi talaga niya kaya mag-isa. Kaya sabi ko sa kanya, magdadagdag kami ng tao. Bala ko talaga pag nakaluwag-luwag ako, magdadagdag ako dito ng mga kubo. Pag nagkakasabay-sabay kasi yung mga bisita, nagkakaubusan sila ng kubo. Swerte mo na lang pag may dala kang sariling tent. Libre lang po yung tent pitching dito. Kaya kung balak nyong umakyat, magdala na lang kayo ng sarili nyong tent. Entrance na lang po yung babayaran. Tiyempohin nyo lang talaga na maganda ang panahon. Kasi pangit mag-set ng tent dito pag naulan. At syempre, huwag yung kalilimutan magdala ng madaming pagkain. Dalhin nyo na lahat ng kailangan nyo, pwera na lang kaldero at kawali at meron naman kami ditong pwedeng ipahiram sa inyo. O siya mga manay, hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!